can you tell us, itong early screening, paano ba and magkano ba? Okay, very simple lang po ang screening, no? So una muna, tingnan natin sino ba yung mga taong dapat nating i-screen. Kasi hindi naman yung buong populasyon kailangan gastusan natin or have to spend for screening, no? As I've said kanina po, ang pinaka-common na sakit sa bato ay patients with diabetes and hypertension. So, and karamihan din ng mga pasyente who has hypertension and diabetes, these are also the patients who have heart diseases. Kasi itong dalawang to, risk factors din for heart diseases. So, kahit mas mula lang tayo dun sa tatlong yun. Okay, singit lang ako. Screen. Yeah, singit lang ako, Doc Vimar, ha? Sige okay, po. Kasi yung mga, alam mo, yung mga tito-tita natin, mga makukulit magtatanong, anong koneksyon ng diabetes ko at kidney at saka puso ko dyan sa, diabetes at hypertension dyan sa kidney na yan? So, ang diabetes, maari siyang, kung uncontrolled, no? Pag sinabi kong uncontrolled, hindi nako-control, hindi nagagamot, yung diabetes and hypertension, maari niyang sirain yung kidney. Kasi yung uncontrolled or yung pagtaas ng blood sugar mo, maraming damage ang magagawa niya sa structure ng ating kidney. So slowly, through the years, at least mga 5 years na hindi kontrolado, talagang napakataas ng yung blood sugar or blood pressure, unti-unti niyang sisirain yung kidney mo. So, very important na kayo kung may matagal na kayong history ng diabetes and hypertension and heart disease, no? Kaya kung sinabing heart disease, anong kinalaman? Ang heart at saka kidney, very interrelated yung mga function niya, no? Remember, ang kidney natin is very dependent on a good functional, yung pag-pump ng dugo. Oo. Okay. And, a major part of that blood supply goes to the kidney. So, kung hindi maganda ang pag-pump ng heart, yung circulation papunta sa kidney, papangit. So yung paglabas ng mga waste products sa katawan, maapektuhan din. So magsisimula yung sira ng kidney also.